Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023? Yes, sir. And prior to that? That was for the year 2023, sir. So you do this annually? Yes, sir. As opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po, dapat ma-drug test po sila. Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times yung T3, Wanted sa radyo, na kung saan yung mga pulis mismo, meron kong mga video, nag-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka natural, hindi magda-drugs ng tao. Kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niya pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganung procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So tama, sir, yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our regional director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, also conducted... Okay, nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat yes, pag sa Drug Enforcement Unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan? Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR habang umiihi sila. Okay. Di binabantayan talaga yun ng... And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why don't we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test ninyo for drug test? For a while, sir. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, yes. Hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair follicle test? Sir, have you heard of it, sir? May I ask my chemist? Oh, come on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir. We have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang itetest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. No. Pero you are aware of that particular technology? Yes, sir. I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, Mr. Chair, nahirapan sila. Sige. Major Rosales, our chemist. Saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad
kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakaalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Alam mo yan? If I may present Police Major Rosales, our chemist of Forensic Group, sir. RFU for A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, Forensic Chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong, pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron na kayo available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. Okay. So, Mr. Chair, we have that technology. Okay. Yes. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganun technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this, kung nandito yung Chief PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number 2, ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron 3 hair strands ata doon, or several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon. CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP no at that time? Kanina po, di ba nasa custody yung si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. Opo. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while Yung he was inside the chief camp? po ng RHS yun namin, Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't niyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandoon naman siya nakahiga. Kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagkatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin,
ayaw po, hindi natin hindi natin pwedeng pilit yan. Tama nga naman, karapatan niya po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. Consent, I know that for a fact, of course. Pero at least it will give you a guide na para kung saan nyo i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan? Di ba hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So Pero pwede sir, pong gamitin yun. di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Anyway, gusto ni Senator Tulfo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. Pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makuha doon sa buhok at DNA na makuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. Yeah, I understand Pero yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa iba pa. Tama yun. Pero Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yung mga mga investigador ito na Chairman. But yeah, go ahead, Senator Chairman, Senator with indulgence Tolentino. of Senator Tulfo and the Honorable Chair, just a point of order. Why don't we allow Colonel Malinaw to complete the narrative? Yung last 2 minutes na fast forward mo. Nasaan ngayon si Catherine Camilon? Nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Bilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat Yes, sir. yung kanina. I'll just go And then directly to please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. Thank Will you. comply, sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Ano si Catherine ngayon?
Wag mo na yung timeline, wag na yan. Yes, sir. The November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan Juke into a red CRV. So hindi na siya nakikita pa hanggang Yes, ngayon? sir. That was from the testimony of the two Okay. witnesses. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last January 13, if I'm Dismissed not from the mistaken, sir. service. Yes, sir. So He's at large now, sir. civilian na siya at large. Yes, Anong sir. status na ng kaso? May The na-file na case, kayo? sir, is presently with the regional state prosecutor for A, based in San Pablo, after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Sandali, Senator Tol. Bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office I get the and a point. retired judge, at parating nandun, sir, sa Prosecutor's Okay, thank you. Office. Yes, sir. Thank you, sir. So missing, with the permission of Senator, your chairman, Your Honor, missing si Catherine, Yes, sir. at large si Major De Castro, Yes, sir. pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator, Yes, go ahead, Senator Tulfo. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives after the incident. Nung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, pre-process nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, na ma-dismiss na, kaya nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi nyo sana pinailan muna dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntiran niyo ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, nadili pa pero nga po sir, di yung ba hindi pa siya pagka-dismiss guilty? namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami. Tinanong ko po siya with regard to the criminal case.
nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya sir sumagot. So immediately sir, I ordered the REAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So true to it sir, may mga ebidensyang nakuha yung REAS natin. So yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. Thank you, Your I Honor. understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayong makukuha ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Diba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin sir Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, diba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama po yan. Anyway, General Lucas, siguro, ako, sariling kong tsuri ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss nyo siya administratively, kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang Chief PNP, yung RD, yung Provincial Director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong na siya, under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede i-restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya nga tayo gumawa ng batas. So kahit na hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sisibat yun. Walang hold ang PNP, hindi talaga niya makulong. Yes, pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until sabi niyo at large. 2 a.m. At large po sa... Technically, sir, he is not in our
Okay, so he's not arrested. So alam niyo po na So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate pa siya eh. May letter pa siya eh. Your Honors, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontak to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, So, andyan pa pala, andyan pa. he was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Di mo na kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. kasi ang pagkakalam, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So nandiyan pa pala. Okay, so kung nandiyan pa, very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no, as to possible whereabouts or saan dinala si Catherine. It's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us, because later on, sir, we'll be facing legal battle, and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the body of Miss Catherine Camelan. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir. So Kidnapping. it does not require the body of the crime. Yes, sir. Yes, sir. So i-establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the Department Order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Pro4A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately send our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the council, where he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, in-offer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, sir. We offered him the benefit of the witness protection program provided by the government. What did he say? He declined. He declined. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung ito na nga, nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But, excuse me, Senator Tulfo. Before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya, hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw, at nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya.
So, next meeting, dadalo talaga ito dahil isyuhan natin ng subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam ng kanyang abogado. Hindi siyang may masamang pakiramdam. Hindi siya, yung abogado niya may masamang pakiramdam, kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siyang pumunta na walang kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, Yes, sir. go ahead, Senator Tulfo. Sino pong gustong magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Nung pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil syempre, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito, ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, Apo. nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po October. nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi Okay. po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Ma'am. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at
nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data.